non-experimental. So, kanina is experimental. Okay, non-experimental. Okay. Under non-experimental, narito na siya. Narito na yung mga nakikita natin madalas. Una, yung historical research. Pag historical research, ikaw po ay gumagamit ng past resources. Gumagamit ka ng past resources, okay? Para ma-analyze mo o ma-interpret mo yung present. So, gumagamit ka ng past resources para ma-interpret mo yung present. So, mamaya bibigyan ko ng mga example dyan, So, past resources, historical research. Pangalawa naman, yung tinatawag nating correlational. Pag correlation research, anong hinahanap dyan? Kaya yung relationship. By the way, under descriptive research kanina, dalawa, correlational and comparative. So, sila ito. Sila ay under din ng non-experimental. So, correlational research is, anong hinahanap dito? Relationship of variables. Okay? Ito naman yung isa pa niyang kalahi, si comparative research. Pag comparative research, ang hinahanap mo dito, okay, kino-compare mo sila. Kino-compare mo ang alin, yung kanilang differences, and then similarities. Okay? Pag comparative research, ikino-compare mo sila. Kino-compare mo yung alin. Okay, yung differences, and then yung kanilang similarities. Pero pag correlational, tinitingnan mo lang yung relationship ng mga variables. Ito, kino-compare mo yung mga variables para makita mo yung differences and similarities nila. So, yun yung comparative research. Next naman, yung tinatawag nating survey research. Pag sinabi mo namang survey research, saan po ito? Ito po ay good sa mga big population. Dun sa mga mararami ang respondents. At paano to ginagawa? Kadalasan gumagamit ng questionnaire. Gumagamit ng interview. And ano ang kadalasan nakikita nito? Yung prevalence, mga prevalence, mga public opinion. Okay? Yan. So, ayan ay pangmalakihang population. Pag survey research. So, historical, correlational, comparative, survey research. May isa pa, case study. Pag sinabi natin case study, ito naman yung tinatawag nating in-depth or in-depth studying of a person or a population group. Pag case study, magkakaroon ka ng in-depth na pag-aaral ng isang tao o kaya ng isang population group. At remember, kapag case study, lagi yang pakistaran yan. Lagi yang naka-narrative form. Lagi yang naka-narrative form. In-depth yan. Ibig sabihin, marami, madetalye yan, Case study. Historical research, correlational research, comparative research, survey research, and then case study. So, anong example niyan? So, halimbawa, ang topic natin is about hand washing. So, sa historical research, pwede mong tingnan dito. Pwede mo ritong balikan balikan mo to. Pwede mong gawin. Ang iyong example yun ay historical perspective of hand washing. I-investigate mo kung
paano ba ginagawa yung hand washing sa iba't ibang eras. Diba? So, yun yung historical research. Pag naman correlational research, ilalagay mo naman dito. Ano nalagay mo dito? Ito, halimbawa, ang topic naman natin, ulit mental health. So, lagay mo dito, relationship of burnout and mental health. Yan, pwedeng ganyan. Relationship of burnout and mental health. Pag naman comparative research, so ano naman dito, differences and similarities. So ano ang pwede mong ilagay dito? Ano ang pwede mong ilagay dito? So pwedeng halimbawa, gamitin ulit natin yung burnout. Okay. Sikip na siya. Barahin ko muna, wait lang ha. Dito, halimbawa, yan. Example natin dito is burnout among nursing students. Bakit? Bakit yun pumasok sa differences and similarities? Kasi may iba't ibang manifestation ang burnout sa ating nursing students. So, titingnan mo kung may difference ba? Significant difference ba doon sa burnout nila? Samantalang dito, tingnan mo lang kung magka-relate ba ang burnout saka ang mental health. Next naman, pag survey research, pwede naman dito, halimbawa, prevalence of burnout among nurses in NCR. Malaki ba ang population? Yes, malaki. So, pwedeng ganyan, prevalence lang. Pwedeng survey, research. Okay? Pwedeng survey, research. Pag naman case study, halimbawa, pag naman case study, pwede ka ritong mag-aral na lang ng halimbawa, isang nurse na lang. Yung isang nurse na lang, maggagawa ka ng in-depth analysis. Halimbawa, case study of Nurse Ana. Okay, so si Nurse Ana is isa siyang nurse na naka-duty sa emergency room. Yan, pwedeng ganun. Tapos siya lang yung sole respondents. Tapos aaralin mo yung burnout na meron siya. So yun, mas focus, ganun yung case study. So historical research, correlational, comparative research, survey research, and then case study. Lahat po yan ay non-experimental, ha? Bakit? Kasi pwede silang gumamit ng isang group lang. Itong isa ay 2 or more groups. Ito ay isang group lang. And at the same time, wala tong inilalagay na treatment. Samantalang yung isa, naglalagay siya ng treatment o manipulation pag experimental.